Ano po ito at si Angel? Morning po! Yes, good morning, Angel and Xander, and belated Happy Chinese New Year sa Oo inyo. nga pala. Pungi Opo. pa, Choy! Ayan. Ito hong survey ninyo, sir, na 61% ng mga Pilipino naniniwala na ang mga politicians daw dinidisregard yung public views. Kailan po ito ginawa at ano po yung detalye po ng research na ito, sir? Yes, ito ay bahagi ng Okta Research. Tugon ng sa fourth quarter survey conducted noong December 3 to 11, 2025. 1,200 respondents nationwide. At ang tinanong dito kung sa palagay nila pinapahalagahan ba ng mga nahalal or binoto na official ang iniisip ng mga tao katulad nila. So this pertains to local congressmen, local politicians, at 61% ang nagsabing hindi. Hindi Mayorya. pinapahalagahan ng mataas yan, more than 50%, more than half. So significant yan. 31% lang nagsabi na oo. Bakit daw po? Ano daw po yung kanilang rason? Bakit ganito po ang kanilang nararamdaman na hindi sila pinapahalagahan yung na mga halal na opisyal? Dr. Guido. Unfortunately, hindi kasama sa tinanong namin yung bakit. Pero syempre, pwede naman natin i-analyze itong lumabas na datos as is in datos. Pero sa nakikita natin siguro sa mga at ito hindi naman tinutukoy isang isang official lang or isang position lang. Hindi naman natin sinasabi governor lang to or mayor o congressman or barangay captain. Pero kumbaga nilahat na nila. Siguro kung mas maganda in the future, we can do a deep dive. Parang isa-isahin natin sino yung mas tiwala nila. At madalas nga sa local officials, yung barangay captain yung pinaka parang nilalapitan nila pag may kailangan ang mga kababayan natin, especially dito sa mga provincial municipalities. Siguro ang nakikita natin yun nga yung uh, mga processes nila sa local government, baka kailangan mas padaliin para sa ating mga kababayan yung ease of doing business, 'di ba? Tayo na-experience na natin yung pag nag-apply tayo ng mga permits, ng mga business licenses, ng mga ganyan, pagbayad ng mga buwis, minsan na haba ng pila. So ilan lang yan sa mga posible na factors kung bakit siguro nasabi ng mga kababayan natin na hindi sila pinapahalagahan. Maliban pa dyan, yun nga, syempre kung maalala natin itong flood control project, flood control programs na sa ngayon hindi pa na-resolve. This is more of a local issue rather than a national. Kasi may mga localities naman na binabaha, meron naman na hindi. At siguro baka sa palagay nila ay yun nga, hindi sila pinapahalagahan dun sa kanilang mga um, gusto. Opo. Dr. David, dun po sa inyong mga na-survey, ano ho yung estado sa buhay, yung socio-economic class noong mga pinakamarami yung sumagot na hindi kami pinapakinggan ng gobyerno? Actually, pinakamataas na nagsabing hindi sila pinapakinggan ay sa ABC at sa D, 61%. O Sa yung E mas naman, medyo mas nakakaangat pa nga sa buhay, mas ganun po. nakakaangat. Mhm. Yes, sa E naman, ah, yung nagsabing hindi sila yung nagsabing pinapahalagan sila or pinapakinggan sila sa E 41% compared sa ABC na 28% lang. So sa mga E mas satisfied pa nga sila actually sa local government nila baka yung mga sila mas nabibigyan ng tulong or ng attention sa mga ayuda sa mga ganito mga ibang programa na pagtulong sa mga yung um, unfortunate or may misfortunes pero yun nga yung mga A, B, C at D yung mga middle class natin ay mas nagsasabing hindi sila pinapahalagahan. Ayun nga, maliban sa mga ibang programa, yun nga yung mga sinasabi natin, yung day-to-day needs ng mga kababayan natin, yung ease of doing business, ito yung mga infrastructure projects, siguro baka sa tingin nila ito yung focus ng local government ay hindi nakatutok na sa mga gusto nilang mangyari.
Doon sa survey po, Dr. Guido, meron po bang nakitang pagkakaiba batay po sa rehiyon, sa Luzon, Visayas, or Mindanao? Meron din, mas mataas yung dissatisfaction sa Metro Manila, 66% ang nagsabi na hindi sila pinapahalagaan. So, sana maging wake-up call ito sa ating mga local officials, especially dito sa Metro Manila. Again, hindi lang naman ito, baka sabihin nila, ay, yung mga mayor pinaparinggan. Not necessarily, pwedeng yung mga, yun nga, mga local, mga congressmen, sa Metro Manila, meron tayong mga barangay captain, mga konsehal. Sa ano naman, sa ibang regions, kunyari sa Mindanao, 62% ang nagsabing hindi sila pinapahalagahan. Mas mataas ito kaysa sa Visayas na 56% ang nagsabing hindi sila pinapahalagan. Sa Visayas, mas mataas yung satisfaction. 37% ang nagsabing pinapahalagan or pinapakinggan sila. So I think it's a good sign for the people in Visayas na sila mas nabibigyan ng attention. Opo. Dr. David, yun ho bang sa tugon ng masa survey, kasama po ba rito yung inalam po ninyo yung parang pinakapangunahing dahilan naman po na nararamdaman ng mga Pilipino pagdating sa bribery, panunuhol, yung mga ganun po, corruption? Yes, isang tinanong namin yung most common types of corruption. At ang lumabas dito, pinakamataas 73% yung bribery. At pangalawa, yung irregularities in the use of public funds, 66%. Pangatlo, vote buying, 62%. At pang-apat, slow justice, 54%. Yung nepotism, medyo mababa, 14% lang. So, mas hindi affected siguro yung mga kababayan natin sa nepotism. Pero ito sa sa bribery, kaya rin natin tinahi ito doon sa yung previous yung findings natin about sa dissatisfaction. Kasi nakita natin yung bribery yung isa pinaka-primary cause. And usually nangyayari ito pag sa, yun nga, nag-apply sila mga permit, mga business license, or mga documents na kailangan nila sa local government o sa municipality. And ang sinasabi nito, although nasa balita lagi itong mga flood control projects, mga ghost projects, uh, yung top of mind pa rin talaga sa mga kababayan natin ay hindi yun, ay yung bribery, yung panunuhol. Dahil this is something that affects them directly. Siguro affected sila ng mga flood control projects pag bumabaha at na perperwisyo sila. Pero at the same time, yung bribery, this is something na it happens sa day-to-day lives ng mga Filipinos, and gusto nila sana gusto natin is mapabilis yung systems natin, yung mga processes natin. Kasi kaya tayo nag-resort sa panunuhol, yung mga kababayan natin. Kasi mabagal yung proseso, di ba? So, kunyari, tatagal lang isang araw, papahintayin ka pa, at minsan may mga hanap buhay may mga kababayan natin. Nag-resort na lang sila manuhol para bumilis yung proseso. Pero kung mabilis na talaga yung sistema, tulad sa ibang bansa, sa mga first world countries, mag-apply kayo, madalas online lang, submit ganyan. In a matter of minutes, natanggap mo na yung kailangan mo. This is one of our pain points na mga kababayan natin, one of our leading frustration points. At nananawagan na ako sa susunod na magiging leader natin. Natutukan naman yan ng ating ng pamahalaan. Pero Opo. sa next leader natin sa 2028, ang daming mga problema na kailangan ayusin sa bansa, and this could serve as a platform for our yung mga presidentials for 2028. Opo, meron ho ba kayong pinaplanong susunod na research tungkol naman po sa 2028 elections? Yes, meron yan. Hindi pa lang na-release. Hindi ako sure kung ma-release. Pero may nakita na ako mga ibang research results, mga survey results sa 2028 elections. Yung nangunguna naman ay yung in-expect natin na mangunguna so far. Yung una nagdeklara ng pagka-candidacy sa pagkapangulo ay siya yung nangunguna sa surveys, sa karamihan ng mga surveys na nakita ko. Of course, maaga pa, 2026 pa lang. So may 2 years pa.
marami pang pwedeng magbago. This is just a snapshot. Hindi naman tayo nagpre-predict or wala naman kasiguraduhan yung mga current results. Oh, pero hindi ba ito parang Doc Guido na parang mina-mindset na po natin yung mga tao? Unfortunately, may ganong factor din. Pero sa nakikita naman natin, yun nga, tulad ng mga nakaraan na elections, yung mga early leaders, hindi rin naman na mindset eh. I mean, naalala ko nung panahon nung dati si Manny Villar, Ang number one. Senator Manny Villar yung number one, tapos towards the end, nalagpasan siya, and then for a while din si former Vice President Jojo Binay. Binay nangunguna sa survey at mga a few years before the elections, pero kumaga may para mind condition pero hindi rin naman ito Assurance ba? kumakapit. Hindi yan assurance, depende sa maraming pwede mangyari. So and may mga nagsasabi hindi sila naniniwala sa survey. Ako naman syempre nakikita ko yung scientific basis ng survey, pero again, reminder na yung survey snapshot lang naman siya, hindi naman siya predictive, hindi sinasabing ito na yung mangyayari. And marami pang pwedeng mangyari kasi dahil wala pa naman nagdeklara talaga. Mga dalawa pa lang yating narinig ko. At madalas din yung campaigns, malaking factor dito sa grounds yung yung mga kaalyado nila sa local politicians, kasi malaki na itutulong nito sa mga candidates tapos yung mga campaigns nila, yung marketing nila, yung pag-iikot nila, ayan, maraming nagiging tulong yan sa candidacy ng isang politician. Opo. Sir, tama ho ba na ginawa po yan ng Okta Research pagkatapos pong mag-declare ni VP Sara Duterte at siya po ang nanguna sa survey po ninyo? Ay, hindi to disclaimer, hindi Okta Research ang okay. May nakita lang ako na naglabas ng survey kasi yung sa Okta Research, dahil face-to-face survey siya, matagal siya Gawin. gawa. Oo, yes. Mga isang buwan yung processing time niyan. Kasi nagpupunta pa yung mga tao sa Mindanao, sa Visayas, tapos kinokolate yung data. Sa itong survey na hindi ko na nasasabihin ko sino yung nag-conduct, but it's on the internet, ay kinonduct just after the candidacy. Kasi ito online survey ito. So medyo iba yung methodology niya and iba yung framework. Opo. Kami po ay nagpapasalamat dahil po sa ganyan po ninyong scientific na pag-aaral ay nagagabayan din po yung ating mga kababayan at ang pamahalaan sa mga aksyon na kanila pong dapat gawin. Maraming Thank salamat you so po much po. sa Okta Research. Thank you po, Dr. Guido David. Thank you. Good morning, Angel and Sandra. Maraming salamat po. Nakausap po natin si